Hi guys, welcome back to my channel. So in this video, I will give you a tips kung paano makakuha ng control number sa Marina for OBTRB for ATR. At para na rin less hassle pagpunta nyo doon. So unang-una is magda-download kayo ng form. Andun lang po yun sa Marina website. Hanapin nyo lang po yung OBTRE na form. So libre nyo lang po siyang makukuha. And then ipiprint nyo po siya sa legal size paper or long. Huwag po yung short kasi bawal po yun. Kasi ako nakaranas na din ako na print ko siya ng short. And then pagpunta ko dun sa Marina is bawal. So kailangan ko magpa-print ulit. Mahal kasi yung bayad doon sa baba ng Marina eh. Mga 20 pesos per page. So mas maganda ma-print nyo na lang siya yung gantong form sa long. And then yung sunod is yung location ng Marina building is malapit lang siya sa Luneta Park. So kung saan man kayo galing is mas maganda mag LRT na lang kayo. Baba kayo ng LRT UN station, and then doon may mga sakayan na doon na e-bike papuntang Marina. 20 pesos lang po yan. And then mas maganda yung kung may service kayo para mas madali na lang pagpunta doon. And then sunod po is sa mga requirements. So unang-una po is yun nga yung form ng OBTRB na nakaprint sa long. Mas maganda po is colored. Yung sunod is endorsement letter from Shipping Management Agency. So ito kailangan ito is may signature ng company nyo. And then message nyo lang po ako sa template kasi I have a template na po dito or sample letter. And then pang contract of employment POE approved / domestic. Itong contract of employment sa kumpanya nyo po ito makukuha. So much better na makahingi kayo ng copy. Either itong mga requirements na to is either naka long or short na pag-print. Basta yung sa OBTRB na form long yun. And then sunod yung affidavit of undertaking from shipping or modeling agency. So ito hindi na ako nakadala. Pero mas maigi siguro kung makapagdala ka ng affidavit of undertaking from shipping. Tapos yung sunod is yung 2 valid government issued ID. Mas maganda madala nyo yung passport or PRC IDs nyo kung may RMA ka, REE or ECE license. And then itong transcript of record or TOR. Magdala din kayo ng Xerox copy. Either electrical engineering graduate ka, electronics and communication engineering, marine engineering, industrial technology major in electrical, electronics or instrumental. So magdala lang po kayo ng Xerox copy nito, wag po yung original. At itong technical and vocational education and training or TVET with any of the following specification. So mas maganda lahat ng mga certificate nyo sa TESDA or ano pa man yan is mas maganda madala nyo po. And then yung about sa pag-fill up ng OBTRB, i-explain na po yan doon sa sa pinaka orientation. So I don't know kung yun pa rin yung schedules
schedule every Monday sa umaga 9 AM mag-start yung orientation, and then yung pangalawang orientation mga 2 PM na. Pipili lang kayo dun kung anong mas preferred yung mag-attend, sa umaga ba or sa hapon. So doon po is i-explain po yun ng instructor doon na kung ano yung magandang way or paano nyo po fill upan yung form, at din kung anong mga gagawin. Kunyari kung nasa barko ka na, kung anong mga kailangan man mong i-xerox or i-print, and then mga picture, mga evidence po na kailangan para mapatunayan nga na sinusunod nyo po yung nakasulat dito sa form. Ayun po, at kung on board ka ngayon is pwede po maka-attend ng orientation via online. So magpapaalam lang kayo sa chief engineer nyo or sa kay ETO na mag-attend kayo. So probably mas maganda i-email nyo po yung marina na at kung paano makakapag-schedule ng online orientation. I-comment down ko na lang po dito yung email ng marina. So I hope may naitulong pa ako sa video nito, at comment nyo lang po kung may mga katanungan pa po kayo. So guys, i-recap lang po natin yung mga dadalhin nyo po papuntang marina. So unang-una is yung printed OB RTA form na nasalong, and then pangalawa is endorsement letter from the shipping company. So with design po yun ng general manager or sino pa man yung representative doon sa company. And then pangatlo is your contract of employment. And then pang-apat, yung affidavit of undertaking. And then yung 2 valid government IDs. And then sunod is yung TOR mo or transcript of record, kung anong nagraduatean mo or anong natapos mo. Dalhin nyo na lang din po yung mga original na passport, PRC or ano pa mang government IDs. And then ipa-xerox nyo din po siya. Mas maganda ma-xerox nyo siya 2 copies. And then sunod is yung mga certificate nyo, mga TESDAC or kung ano pa man yun. And then pag matapos nyo na po siya is antayin nyo po na tawagan kayo for the orientation. So I hope nakatulong tong video na to sa mga aspiring electrotechnical ratings dyan, para hindi na tayo makapaggastos ng 200,000 for ATR course. So maraming salamat sa panonood. Thank you. See ya.